Kasabay ng paggunita ng National Disaster Resilience Month, patuloy ang pagbibigay impormasyon sa publiko kaugnay ng paghahanda sa posibleng pagtama ng lindol. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Magkaroon ng muscle memory. Ito ang nais ng FIWOC sa paulit-ulit na pagbibigay impormasyon sa publiko. Kasama na dito ang mga ahensya ng pamahalaan, gaya ng Philippine Information Agency. Ayon kay FIWOC Science Research Specialist Nicole Jean Mercado, mahalaga na maging natural ang response o tugon kapag may tumamang lindol. Anya, makakatulong ito para mailigtas ng bawat isa ang kanilang mga sarili oras na tumama ang lindol. Yung mga tinuturo nating mga earthquake preparedness, for example, check your houses, kung meron bang mga sira, proven and tested na po na ito yung mga measures na kailangan natin gawin bago pa man dumating ang lindol. Or during the earthquake, yung duck cover and hold po mismo, napatunayan na po siya ng mga eksperto na pinakamabisang paraan para protektahan mo yung sarili mo sa mga nalalaglag na debris. Sa tulong ng earthquake simulator ng ahensya na ipapakita at na ipaparamdam nito kung ano ang posibleng senaryo kapag may tumamang malakas na lindol. Bibigyan kayo ng feeling ano ba ang pakiramdam ng isang intensity 6 or intensity 7 na earthquake. In that way, yung response mo na maayon din sa lakas ng lindol. No, for example, intensity 6, 7, 8, kailangan talaga magda-duck cover and hold ka na dyan. So, yun po yung gamit ng earthquake simulator. Anya, bawat lugar sa bansa ay may itinuturing na the big one. Dito sa Metro Manila ay may dalawang senaryong tinitingnan. Ang magnitude 7.2 earthquake dahil sa West Valley Fault at magnitude 8.2 earthquake dahil sa Manila Trench na may kasamang tsunami. Mula sa mga ito, posibleng maramdaman ng intensity 8 at sa lakas nito, mahihirapan na makatayo ang isang tao. Ang lindol o disaster, walang pinipiling oras, umaga, gabi, hapon, madaling araw. Lagi nating nadidinig yung big one. Sa atin yung mga magnitude 7, magnitude 8, kung nababasa lang natin yun, wala yun sa atin, hindi natin iniintindi yun. Kaya nanghiram tayo ng simulators. Binigyang diin ng FIWOC na mahalaga ang pagiging handa oras na tumama ang lindol. Samantala, sa patuloy na monitoring ng FIWOC sa Mount Canlaon, ay nakita ang pagtaas ng ground deformation sa nakaraang buwan. Ayon sa ahensya, indikasyon ito ng mas mataas na posibilidad ng pagsabog nito. Sa kasalukuyan, nakataas ang alert level 2 sa bulkan kaya patuloy na pinag-iingat ang publiko at pinaalalahanan na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.